Dito guys, mga Pinoy ang nakalaban namin sa day 5 ng CWL. Pangalan pa lang ng clan, alam na agad natin na mga Pinoy yan. Tapos guys, pagsilip ko sa clan nila, may nakalagay pala sa clan description nila. Sabi nila dito, Jun, pagbigyan mo na kami. Code mo naman yung gamit ko. Kaya sabi ko, nako, yari tayo dyan. Hindi ko kasi pwedeng ibigay yung laban eh. Kasi yung mga kasamahan ko dito, binayaran pa ni Vio para maglaro dito eh. Kaya kung ibibigay ko yung laban, yari naman ako kay Vio. Pero hindi, alam ko namang nagbibiro lang ang mga yan. Tsaka salamat sa inyo guys ha, sa mga taga LAPH Clashers. Kasi talagang nakasuporta daw sila sa aking creator code eh. Kaya dun pa lang, kitang kita ko na kaagad yung suporta nyo sa akin. Kaya maraming salamat talaga dun. Kaya tara, wag na natin patagalin guys, simulan na natin. Bali kapag na 3-star ko nga pala guys yung 5 attack na natitira sa akin, siguradong panalo na kami. Kasi 3 pa lang yung sumasablay sa amin. Tapos sa kalaban 5 na. Kaya tara guys, unang banat, simulan na natin. So unang banat gagamit tayo dito ng Super Yeti. So mag-warden walk muna ako dito. Tapos tanggalin ko muna itong mortar dito. Baka may Tesla. Gagamit kasi ako dito ng flame flinger eh. So tanggalin ko na to. Wait lang ha. Uy, ang daming air bomb. Mukhang binibait ata niya dito yung healers. So magpe-flame flinger ako dito. Bali, kailangan matanggal ng flame flinger yung mga depensa na nandito. Tapos pagkatanggal niyan, eto pwede na to. Or sige, antayin muna nating matanggal yung storage na yan. O kaya wag na. Ilapag ko na dito yung Archer Queen. Then, Cocolun. Tapos yung mga Super Yeti. Wall Break. Bali, i-freeze ko muna to. Tapos i-rage. Teka lang, yung Wall Breaker yata hindi umabot. So, kailangan ko pa ng isa pang Wall Break. Yung BK sa labas lang. I-rage natin. Tapos, isa pang Wall Break. Yun lang, lumabas yung mga Super Yeti. Pero baka sakaling bumalik. Itago natin to para bumalik. Warden ability, kailangan ko nang gamitin. Kasi yung Archer Queen, mapoforce na yung ability eh. So, i-rage natin dito. Tapos yung RC, siguro dito ko na ilalapag. Katulong ng BK. Ipo-poison natin dito yung bantay. Itong Ice Golem, hindi ko pa nilalapag. Kasi mamaya dito ko yun gagamitin. Lapag tayo dito ng jump. I-freeze ko muna to. Tapos, i-rage ko ulit dito yung Queen. Yung healers! Yare, yung healers lumipat doon sa mga Super Yeti na nasa labas. So, i-freeze ko muna ulit ito. Queen ability gamitin ko na. King ability, RC ability, Skeleton spell. Yun, yung healers bumalik doon sa Warden. So, itong totem spell guys, magagamit ko pa to. So, gamitin natin dito. Then, Ice Golem dito para may silbing, para maging tanke doon sa RC. So, yung laman ng Flame Flinger hindi pa lumalabas. Etong dalawang Super Yeti na to, naligaw na talaga eh. Hindi na talaga nakatulong yung dalawang Super Yeti. Kasi magmula doon kanina, nag-walling sila. Ang tagal nilang nag-walling. Tapos pumasok sila dito, ano lang yung natanggal nila dito? Storage lang. Hanggang ngayon, wala na sila naitulong. Grabe yung dalawang Super Yeti na yun ha. Pero yun, buti na lang talaga kinaya pa din. So, unang banat, makaka 3-star kagad tayo dito. So, merong 4 na nanonood. 4 yung nanonood guys. So siguro nakaabang din talaga yung mga kalaban namin dito. Teka nga, ilan ba yung naka-online sa amin? Yung naka-online sa amin, 3. So ibig sabihin, kung may 2 nanonood sa amin, may 2 nanonood din pala sa kalaban. So nanonood din talaga sila. So sige, dito na tayo sa pangalawang banat natin. So ang gagamitin natin dito ay Meteor Golem. So tara, check natin yung base ng kalaban. So number 3. Sige. So, Warden Walk tayo dito. Let's go. Warden Walk, Fireball ang gagamitin natin. So, dito ako mag-Warden Walk siguro. Ang ipa-Fireball ko dito yung Poison Tower. Healer. Tanggalin ko na to. Tapos, True Plancher ang gagamitin kong machine eh. So, pagkatanggal ng Ricochet Cannon na yan, pwede na akong mag-invi. Sige, invi, Fireball. Tapos, Earthquake. Nice, okay na yung value na yan, guys. Pwede ko nang ilapag dito yung Archer Queen. Lapag na ako dito ng Meteor Golem, 2. Tapos, hindi, ilapag ko na dito lahat, pati yung 3. Then, True Plancher.
Totem spell muna ako dito pang distract doon sa mga bumabanat kay Queen. Si BK ilagay ko na rin sa labas. Coco Loon, Headhunter. Siguro i-freeze ko muna to kasi hindi makapasok yung wall breaker eh. Tapos kailangan ko yatang mag-rage. Hindi, totem spell muna dito. Hindi na nakabago yung Archer Queen. Yung BK sumama na sa loob. Sige, i-rage na natin dito. Queen, banatan mo na yung enemy minion prince. Nakaka-preheat kanina pa yan. Tapos siguro i-overgrowth muna natin to guys. Para dire-diretso muna sila doon. So yung BK ngayon wala nang naitulong sa labas kasi pumasok na yung BK sa loob. Pero okay lang yan. Ilagay ko dito yung RC. Parang delikado ata mamaya tong Revenge Tower na to ah. Makakasakit yan mamaya sigurado. So kailangan kong maglagay ng totem spell dito sa Revenge Tower. Kaso itago ko nga yung Warden. Boy pa yung Warden. Yung Archer Queen nagwo-walling. Kailangan ko rin itago itong mga healers. Naku, delikado guys. King ability kailangan ko nang gamitin. Walang makakaabot dun sa Revenge Tower. Walang makakaabot sa Revenge Tower guys. Queen ability gamitin ko na rin para makatulong na yung Bakulaw. Yung RC ability pala na force din. Walang makakatanggal dun sa Revenge Tower guys. Puntahan nyo. Ay pumunta na ba? Yung RC at Queen madededo na din. Nice, natanggal pa ni RC. Teka lang, kakayanin pa kaya to? Marami pa yung Meteor Golem natin eh. So yung RC na dedo, pero yung Meteor Golem guys, ang dami pa. Sige, tulungan natin ng tulungan dito yung mga Meteor Golem. Sige, Wizard, ipaglalapag ko na siguro dito sa labas. 23 seconds, nagbubutas ng wall yung Bakulaw. Nice! Buti na lang guys, nakuha pa. Grabe, naubos yung mga troops natin doon sa gitna dahil doon sa Revenge Tower. So buti na lang talaga nakuha pa din. So ngayon lipat tayo ng next account. So dito naman tayo sa pangatlong banat natin. Okay, so ang gagamitin natin, ganun pa din, Meteor Golem pa din. So number 5, tara banat. Doon sa pang-4 at pang-5 attack natin guys, ibang troops ang gagamitin natin doon. So dito muna tayo sa number 5. Ito yung... Teka lang. Parang mahihirapan tayo ah. So lag-launcher tayo dito. Tapos mag-warden walk ako dito. Ang hirap pa naman itong patamain sa gitna. So sana tumama yung fireball sa gitna. Kasi ang hirap nito. Etong base na to talaga guys, pag hindi tumama yung fireball mo sa gitna, naku, yari ka talaga. Ang sakit ng base na yan pag hindi mo napatama sa gitna yung fireball. Parang kailangan ko yatang mag-rage dito para medyo mapabilis ng konti si Warden. Sige, i-rage ko na yung Warden. Kasi madami siyang lilinisin dito eh. Tapos mag-headhunter ako doon sa enemy king. Poisonin ko muna yung bantay. Headhunter. Archers dito. Para may babanat doon sa mga headhunter. Dito, lagay ako nito. Para lumabas na rin yung mga iba pang bantay. So, kailangan dito pa lang sa labas. Madali ka agad natin yung mga ice golem na bantay para hindi na makasakit doon sa mga troops. Ay, kaso hindi pinansin yung archer. Ayun, yung isa lumiko, bumalik. So, ngayon, mag-i-inv-inv na ba ako? Tanggalin ko muna to. Ay, may Tesla. 1, 2, 3. Fireball. Nice! Tumama guys, tumama. Ilagay ko na dito yung queen. Warden, sunod na dito. Tapos, yung oras. Naku, yung oras. Paglalapag na natin lahat. Pati yung king. Wag lang sanang kakapusin. Siguro ang gagawin ko guys, ihihiwalay ko yung RC. Hindi ko na lang isasama yung RC dito. So kumbaga mangyayari, si RC ang gagamitin ko dito sa ibabaw. Kasi baka maiwan tong ibabaw eh. Nararamdaman ko baka maiwanan. So na-open na yung wall. Nice. May dadaanan na yung Archer Queen papunta doon. Lagyan mo na ako dito ng totem spell. Tapos si RC dito na lang. Kasi kung hindi ko dito ilalagay si RC, siguradong kakapusin tayo sa oras. Overgrowth ko muna to. So tumatangki pa yung Meteor Golem. Nice.
Hindi ulit. Oh, dito naman ng Envy yung pet. Lagi ako dito ng totem spell, pang distract. King ability gamitin ko na. RC ability rin. So isa pang totem spell dito guys, pang distract ulit dun sa mga defense. So 35 seconds, Archer Queen ability para makatulong na rin yung Bakulaw. Uy, yung nanonood 5 na. Grabe guys. Yung kalaban namin talagang nakaabang yata sila. So wala nang naiiwan dito sa likod, meron pa akong isang freeze. So wala na, 3-star na to. Ang dami pa nung natitirang troops. So pangatlong banat. Using Fireball with Meteor Golem. Nakachamba na naman tayo dito. Grabe, ang daming nanonood. So yung naka-online sa amin guys, 3 lang. Kung nanonood man yung 2, so may 3 nanonood sa kalaban. Grabe, nakaabang talaga sila. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng Gold Pass, Magic Items, Skins, or Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po doon sa mga patuloy na nagsusupport. So dito na tayo guys sa pang-4 na banat. Etong number 11 naman yung babanata natin. Tapos Fireball with Rocket Balloons ang gagamitin natin dito. Siguro gawin kong healer puppet ito. Okay, so tara, banat, pang-4. Okay, so unahin ko muna yung Warden. Lagay ako ng isang furnace para may katulong yung Warden. Tanggalin ko to. Tapos Flame Flinger ang gagamitin kong machine. Baka may mga Tesla pa dito ha. Sige, Flame Flinger muna ako dito. Tanggalin ko na to. So yung Flame Flinger natin guys, kaya siyang abutin ng Ground X-Bow. Kaya ang gagawin ko, gagamit ako ng Totem Spell pang distract doon sa X-Bow. So pagkatanggal na tong Wizard Tower na to, magto-Totem Spell na ako. Okay, Totem Spell. Tapos balik ako kay Warden. Envy. Fireball. Nice, sakto. Double Quake. I-freeze ko muna to. I-rage ko yung Warden. Hindi pala kaagad tinarget. Masisira kaagad yung Flame Flinger. Hindi pala kaagad tinarget ng Flame Flinger yung X-Bow. Yari, kokonti lang yung nakuwang value ng Flame Flinger. Problema yun Sige, ilapag ko na nga dito yung King and Queen. So, Archer Queen dito. So, dito pumunta yung Warden, kaya mangyayari dyan, ito yung magiging assignment niya. Kailangan niyang matanggal lahat yung mga defense na nandito sa kanan. Yung DK at Queen, nagsama na sila dito. Itago ko lang yung Archer Queen. Ice Golem nga, ilagay ko dito. DK ability, hindi, wait lang. Itago ko lang muna itong mga healers. Hindi, wag na siguro, kayang-kaya naman siguro ni Warden yan. 1 minute and 20, yung oras ko medyo nauubos na. King ability, i-poison ko yung mga bantay. So dito may daan na yung Archer Queen papasok doon sa Town Hall. Siguro i-rage ko muna sila dito. Tapos buhay pa yung Warden guys yung Archer Queen buhay pa din. Siguro dito ko gagamitin si RC. Tapos suportahan natin ng mga Rocket Balloon. Yung Skeleton Spell magagamit ko siya dito. Tapos gamitin na, wait lang. Sige, dito na yung mga natitirang Rocket Balloons. Headhunter. Tapos dito Baby Dragon, panglinis. Ano pang pwede kong gamitin? Itago ko muna siguro yung Warden. Kasi andyan yung enemy queen So yung mga pang clean up, iwan na natin dito. Yung RC buhay pa. Wala nang naiiwan sa likod. Kaya ito guys, sigurado 3-star na ulit to. 22 seconds. Ang haba pa ng oras para sa clean up. So pang-4 na banat. Naka 3-star ulit tayo using Fireball Rocket Balloons naman. So ngayon, lipat na tayo doon sa pinakahuling account natin. Pag na 3-star ko pa to, 5 out of 5 ulit tayo dito sa day 5 ng CWL. So Fireball with Rocket Balloons pa rin ang gamit natin dito So yung pang-4 na banat natin, buti na lang naka-recover pa din. Kasi ang konti nang nakuwang value ng Flame Flinger doon So number 12. So tara, Fireball with Rocket Balloons, let's go. Unahan ko dito ng Warden Walk. Healer. Grabe, may nanonood ka agad.
Tapos, Flame Flinger ang gagamitin ko ditong machine. Flame Flinger. So, ang ipa-fireball ko, yung gitna. Guys, eto na naman tayo sa delikadong desisyon. So, nasa gitna yung Town Hall. Nasa gitna yung masasakit na defense. Tapos, sa gitna rin natin papatamain yung fireball. Kapag hindi tumama yung fireball natin doon, yari. Yari talaga to kasi rocket balloon yung gamit natin. Gaya nga nung sinabi ko nung nakakaraan, kapag fireball rocket balloons yung gamit mo at hindi mo napatama sa Town Hall yung fireball, yari talaga. Ang hirap makarecover, nakakalamang yung 1 star. Kaya dito sana mapatama natin yung fireball. Okay na ba, Warden? Hindi. Antayin muna natin siyang lumalim pa ng konti. Mahaba pa naman yung oras eh. Kailangan natin i-sureball yung fireball dito. Eto, pwede na to. In V. Then fireball. Yun! Saktong-sakto. Double quick. Ubos yung mga defense sa gitna ng base. So ngayon, kailangan pumunta yung Warden doon. Ay wait. Yung Guardian. Binabato si Warden. Grabe yung long shot talaga ng Guardian, guys. Sobrang layo nang naaabot. So ilagay ko na dito yung BK. Wall breaker para sa papasukan ni King. Dito pwede na ako maglagay ng mga furnace. Ay, nilagay ko na rito. Teka lang. Naabot sila ng mga mortar. I-range ko ulit yung Warden, guys, kasi andito yung long shot. Tapos i-poison ko muna yung mga bantay. Ngayon si Warden na yung bahala sa Town Hall. Kaso binabanatan siya ng mga bantay. Siguro itago ko muna ito. Ay wait, hindi ko pala pwedeng itago. Sige, King ability gamitin ko na nga. Sige, itago ko yung Warden, guys. Kailangan talaga. Kasi nadidistract siya dun sa mga bantay eh. So itago ko ulit para hindi na siya maabala pagbanat doon sa Town Hall. RC gamitin ko na dito. Skeleton spell gamitin natin dito. So Archer Queen gamitin ko na rin yung ability. Tapos yung mga natitirang rocket balloons natin, dito ko ilalapag. Kasi si Warden na yung bahala sa mga nandito. So madami pa tayong spell. Meron pa tayong 2 freeze. Sige, freeze nga natin to. Tapos yung mga natitirang troops, ipaglalabag na natin. At wala na, guys. Siguradong 3 star na to, ang haba pa ng oras natin. So dahil dyan, 5 out of 5 ulit tayo dito sa day 4 ng CWL. Grabe, guys, hanggang huling attack, nanonood pa rin talaga yung mga kalaban. Grabe. So shout out ulit sa mga taga LAPH Clashers. Grabe, talagang pinanood nila yung atake natin dito simula sa una hanggang doon sa pinakahuling atake natin. So yun nga, guys, grabe. Talagang nakaabang yung mga kalaban sa mga attack na ginawa natin. Bale dito nga pala, guys, ay siguradong panalo na kami. Kahit maka 3 star pa yung natitirang 2 attack ng kalaban, wala na. Hindi na sila makakahabol. Kaya dito sa day 5 ng CWL, siguradong panalo na ulit kami. Tapos maya-maya lang, guys, eto. Nag-send ng join request yung kalaban. Tapos sabi niya dito, sabi na, lampaso kami eh. Kaya ayun, hindi nga ako nagkamali. Sila nga yung nanonood kanina. Kaya shoutout dito kay Tris Marigold. Nice game po ulit. So paano? Hanggang dito na lang ulit, guys. Kita-kits na lang ulit bukas para sa day 6 netong CWL namin.